Wrong move ako dun ah. Wala, tumaba na. Waiting for the stars to align. Ain't gotta compromise. I'm just gonna take my time. Waiting for the stars to align. When I'm with you, I'm alive. It's you and I. Good morning guys. Andito tayo ngayon sa Zambales. Magka-camping, moto-camping na naman tayo, no? At pupunta tayo ng San Narciso. Ngayon nandito pa lang tayo sa San Marcelino. Meron tayong tutuklasing campsite. Samahan niyo ako. Let's go. Gamit natin ngayon sa Zonti. Meron tayong tutuklasing panibagong campsite na hindi ko alam kung raw resort. Hindi ko alam eh. Ngayon ko pa lang din siya tutuklasin. Tingnan natin. Hindi ko alam kung anong dadatnan ko eh. Nandito tayo ngayon sa San Narciso. Kakagalang lang natin ng Marcelino. Siyempre, dala natin ngayon si Zonti. Tinry kong maging minimalist lang din ulit. Kung gusto nyo ng konting idea lang naman sa pag-moto camping na sabihin natin medyo kompleto or kompleto naman, pero minimalist lang ang approach. Hindi masyadong maraming gamit. Nagkataon lang din na itong si Zonti ay napakalaki ang compartment, kaya ang dami kong nailagay doon. Tapos isang duffel bag lang na waterproof at yung top box. So yun. At ang gamit na natin ngayon eh syempre yung DJI Action 6. Hindi ito sponsored, pero DJI baka naman. Gamit ko ngayon yung D-Log M niya na 10-bit. Susubukan natin gamitin yung highest quality niya sa camping na to. Ayan, nandito na tayo sa bayan ng San Narciso. Morning! So, yun, update. Meron daw susundo sa akin dito. Hindi daw kasi sila nagpapadiretso para pumasok dyan kasi baka private. Mga private areas. So, wait na lang natin yung mag-guide sa atin. So, talagang gated siya. Ayan, dumating na yung parang guide natin. Ayan, susundan natin. Uy! Handain dogs. Dito na magsisimula ang off-road gaming. Sarado ko lang visor ko. Ayan. Pero okay siya. Hindi naman siya ganun katagtag. Kasi sand naman to eh. Pero matigas na sand. Napit-pit na siya. Pero tingnan natin. We'll see. Alikabok gaming lang tayo. Ang ligalig ng aso nila oh. Sumasabay. We are here. Wow, may CR na. So, hindi naman pala siya raw after all. Okay, tamang sightseeing muna tayo. Morning po. Sir, magandang umaga sa inyo. Akala ko malayo ka pa, Wancho. Wancho pala. Anong pronunciation, sir, nung ano nyo? Wancho? Wanch episode. Wanch episodes. Hindi ko na isama si Arya. Sayang, may kalaro pa. Lalaki po ito? Babae po. Babae din. Ano pangalan niya? Nacho. Hi, Nacho. Cute ang pangalan, Nacho. Ito, kasama namin, tour guide din. Orlo Holoy. Ano yan? Lokal. Lokal po. Ang likot niya kanina. Kompleto, Meron silang napaparent na mga parang platform. Bago lang daw to. Yan ito. Ganda ng sand, man. Puting-puti. And then, ayun, may CR. Punta natin yung CR. Malinis, man. May shower. May bidet. Wow! May sabitan ng sabon at mga damit. Ito yung madalas na wala eh. Ayan dami sabitan. Winner! Dalawa pa yan, so di kayo mag-aagawan. Pwestohan na natin to. Ito tayo pwesto malapit sa CR. Dito na lang tayo. So, ayan siya. Lubog na tayo, pero lagyan siguro ng bato to. So, medyo elevated siya. Hindi mo kita yung dagat. Pero mamaya pupunta natin yan dun banda. May 4G ang smart. May 4G ang Globe. Internet check. Naman. Hindi na siya tutumba.
table, tent, cable chair. Bahamonin natin to. Oh, syempre, yung hammock. Diyan tayo magre-relax mamaya. Teka. Ito yung gamit nating very compact na table. Ayan lang siya kaliit. Mountain hiker, outdoor. Ganda ng bag, solid. Hindi katulad ng mga pipitsugin na bag na daling mapunit. So medyo challenging lang ngayon kasi mas sandy. Hindi ko pala first time mag-camp sa beach kasi nag-camp na tayo sa Sitio Tangal, di ba? Pero ito kasi very soft talaga dito. Kasi walang lupa na matutusukan yung pegs, etc. So, tingnan natin kung paano diskarte mamaya. May dala naman akong medyo malaking peg or mahabang peg. Tingnan natin kung kaya na. At ang ganda sa kanya, mayroon pa siyang sampayan ng mga mga camping gears mo. Ayun o. Hooks. Meron na tayong secondary table. Nandito kasi lahat ng pagkain. At para medyo presko na tayo, magpalit na muna tayo ng damit. So, set upin muna natin yung tent tapos kape muna tayo. Ang tent pala natin is galing sa outdoor altitude. Ito yung kanyang mga pegs. Gusto ko itong mga pegs kasi alloy. Oh, alloy yung mga pegs niya. Sobrang gaan. Kung saan yung direction ng hangin, doon tayo magpupwesto ng katawan natin. Yan. So, nasan yung pinto? Okay. So, kailangan nating ipeg para hindi siya maglipad-lipad. Peg dito. Ito pa, isa sa nagustuhan ko sa ano niya. Aluminum rods or ano tawag dito? Tent rod, di ba? Aluminum siya, hindi siya fiberglass ba tawag doon? Or parang plastic. Hindi siya plastic or fiberglass. Sobrang gaan nung rods niya, pero alam mo matibay. Kasi yung mga experience ko dati sa tent na, hindi ko sure kung fiberglass let me know sa comment kung anong tawag doon. Fiberglass ba yung usual na ginagamit? Pagkatagalan, napuputol, nagka-crack. So pag nag-crack na yun, wala na. Hindi ko alam kung nakakabili ng replacement. Ganitong klase ng tent talaga yung favorite ko. Kasi tingnan nyo, hindi mo na kailangang isut-sut-sut-sut. I-clip-clip mo lang. Diba? Sobrang dali. Isa lang tong malaking kulambo. Pero, screen type ang ating tent. Uy, nahangin yung tent ko. Okay, settle down. Ayun. Naglilipad guys. Yan. So ito dagdag suporta din para di lumipad ang ating tent patras. Balita ako guys, yung may-ari ng property nito, camper din daw. Kaya alam nila yung mga kailangan ng campers tulad nito. Dahil sandy, meron silang mga ganitong, ang tawag dito, yung pangsahig, mga bloke ng semento. Yan, magandang pang-angkla. Hindi ka pa mawawalan ng peg kasi, ayun, pwede mo pantabunan ng buhangin para mas secure mo siya. Siguro pag nawala yung hangin mamaya, tatayo ko yung awning ko. Pero mukhang hindi nawawala yung hangin. Kasi yun yung araw at yung araw ay papunta sa akin. It's a matter of time dito na yung araw mamaya. So gusto ko talaga mag-awning. So kalaban lang natin yung hangin. Good luck. Pero subukan natin. Kapal din. Tabi muna natin lahat. Siguradong tatamaan yan. Langan natin.
natin ng mga bato para sila ang aangkla. Dalawang bato. May mga parang pine something sila. Kaya pala sumasakit yung paa ko minsan. Hindi naman sobrang talas, pero matalas. Ano kaya to? Dapat yata magtsinelas ako. Dumihit sa paa ko eh. Buti di tumutusok. Tamang ano lang, aray lang. Okay, ito na yung most challenging part pagtatayo ng awning. Dahil ang hangin at sand, not the most ideal combination sa isang awning. Katulad nito. Ang ganda ng awning niya. Ang kapal, men. Tsaka kita mo yung waterproofing ng tela. Ramdam mo. For sure hindi uulan, pero for the purpose na maging shaded tayo, kaya ako to nilalabas. Itong pole, dati ko nang stock to. So, ito tingin ko tatayo na to ng kusay. Oh, di ba? Tumatayo mag-isa. Lagyan na natin ng tali. So, ganito magtayo ng awning kung mag-isa ka lang. So, ito yung isa sa mga na-research ko, no? Pag mag-aangkla ka sa sandy areas at hindi kaya ng pegs mo tumusok, gamit ka ng dalawang bato na mabigat. Sila yung magtutulungan dyan. Kaya pa? Kaya pa. A few moments later. Ang gulo na. Pero kaya pa. Wala, tumaba na. Tumaba na, guys. Hindi kinaya ng malaking bato. Oh my dear. Ito pa talaga yung tumumba. Ito, may isa pang bato. Ah! Ang gaan. More stones. Guys, mukhang sumasakses tayo ah. Parang sumasakses naman na tayo. Kumalma na yung tarp. Okay, last one. We made it. Okay. Laban-laban naman din tong tarp ng altitude. Ayun, oh. Batak naman siya pero wala naman ako nakikitang signs of tear. Okay, recommended. Altitude. Altitude, baka naman. Ganda oh. Lakas ang hangin oh. Pero okay siya. Na-set up ko naman. So far, yan yung tagos ng araw. Okay lang naman. Meron konti. Hindi naman siya blackout talaga. Pero pwede na. Ang dami niya pang mounting ports. So kung gusto mo talagang tibayan to, pwede. Ayan oh. Ang dami pa meron dito, meron pa doon. So, dami niyang mounting ports. May ano siya, ang tawag parang rip protection something, di ko alam eh. Basta rip something. Ganda oh. Tara, tipla tayong kape. So, nag-grind na ako sa bahay ng kape. Ito nga pala yung lutuan natin. The best to, ang tagal ko na ginagamit to. You know, medyo luma na nga oh. Dahil ito yung merong pangharang sa hangin. So, pwede siyang nakabukas, pwede rin siya nakasara. Depende kung gaano kalakas ang hangin. Kaya, para sa akin, the best yan na lutuan. Siyempre, ang ating mocha pot. So, ito ang tinatawag na mocha pot. Dito, gumagamit ito ng... Oh my God. Oh my God. Naiwan. Yung mocha pot ko, may kulang na pyesa. Wala yung pinaka-filter niya. So wala tayong lagayan ng kape. In short, di natin magagamit to. Epic fail, boy! Well, old school na lang tayo. Pauluan na lang natin yung kape. Ewan ko, pauluan na lang natin yung kape. Tapos, hindi ko alam paano ko iinumin. Ah, nakakainis. Wala tayong ano dito, pansala. Kaya tayong pagkapihin ah. Pakuluan na lang natin, tapos subukan natin kung mailalagay ko siya sa cup nang hindi sumasama yung mga grains niya. Binida ko pa naman kanina, hindi pala nadala yung filter. Tuloy ang ating pangangape. Hindi pwedeng hindi.
mainit na dun sa harap. So at least dito papaganon yung shadow. Dito na tayo sa likod ng tent nag-set up muna. Meron ako mga binili sa Shopee na ito ganito. Instant rice meal. 12 minutes ready to eat. Ito siya oh. Hindi to sponsored pero gusto ko lang tanungin, safe bang kainin itong mga to? Kasi na-try ko to once or twice pala. Okay naman siya pero nakakapagtaka kasi in 10 minutes, 12 minutes tapos na yung kanin mo. Tapos yung water level sobrang konti lang. Di ako sanay. Siyempre pag nagsasayang ako maraming tubig. So let me know sa comments kung safe ba itong mga to. Pero ang ganda niyang dalhin sa camping kung okay to. Kasi imagine may instant rice ka. Add hot water lang, di ba? So I think nasa 60 pesos, 62 pesos isa to. Send ko yung link dito kung gusto niyo rin. Pero let me know kung safe kainin to or maganda ba to o wag na next time. Let me know. Yung bigas natin nilalanggam. Saan kayo galing? So boiled lang ito. Brewed lang. Oh, wow. Okay pa rin pala, no? Kahit pinakuluan mo lang siya sa, sa kawali. Siguro dahil very fine yung pagkakagrind ko sa coffee. Tsaka yung tapang niya, sakto lang din. Suwabe na pala to. Pakulo mo lang. Set up naman tayo ng hammock. Medyo maaraw pa pero at least mamaya ready na pag hindi na mainit. So nga, i-try dito matulog eh. For a change, di ba? Try kaya natin dito matulog. Solid tong tali nila. All goods. Bait ng kapitbahay natin. Tingnan tayo ng pichi-pichi. Sarap. Ay nako, nga pala guys, kwento ko lang sa inyo. Di ba nag-swimming tayo kanina? Kapaka-pa pa akong ganyan kung merong laman ng bulsa ko or may laman ng... Basta may gamit. Akala ko wala. Kaya pagpunta ko na kanina sa shower para maligo na, suot ko pala yung microphone ko. So ewan ko lang kung gagana pa to or not. Pero nag-swimming to sa dagat kanina sa leg ko. Kasama ko. We'll see. Mamaya pag-ganahin natin. Kasi nung nagsishower ako kanina, naka-on pa to. So nagbi-blink-blink pa yung green niya. So sana hindi siya nasira. Kung hindi, pang ilang ka na. Pero grabe talaga DJ. Napakatibay. Mic check. Kamusta ang audio nito? Malinaw pa rin ba? After malublob sa dagat. Maglinis muna tayo ng kaldero natin dahil
dahil magsasaing tayo. Yung saing ko siguro hanggang pang umaga na sa... Kaya, hindi naman ito nasisira agad eh. Okay. Malapit na to. Medyo frozen pa siya. Hindi naman. Pero malamig. Alam niyo saan ko siya nilagay? Ito. Thermal mug na merong mga ice cube sa loob. Lamig pa rin hanggang ngayon. So siya yung naging cooler ko. Maliit na cooler. Gulay. Yes, gulay. Healthy. So, isabay tayo ng kain dito kay Ma'am. Yung kanin ko po medyo lugaw eh. Tikman ko, sir. Oh, naman. Anong tawag po dyan? Dinengding. Dinengding, sir. Dinengding na walang luya. Dinengdeng? Ano siya? Labo-labong gulay. Kahapon Yes, kaya na tayo. Sila. Pangol. Nangyari. Sumot yung upuan. Ay, bumigay. Ay, sir, ayun yung Wala, may babayaran ako. Sir, ayun yung hindi Sorry. naglalak, no? Hindi ko alam eh. Hindi naman, nasira ko ba siya? O talagang natanggal lang? Yun, yung hindi sira yan, Ulit sir. yan. Mag-aano yan? Bubuo ulit yan. Kaya pala nag-warning na siya sa akin, may crack gumano na siya ng una. Naka-roll ka, sir. Kunin ko na lang yung ano ko. Naka-roll ka ba? Hindi naman. Naka-roll tayo. Kung para sa ano? Sir, kuha kang pork ko. Sir, panalo yung ano nyo. Ano yan? Kilawin? Kilawin ba? Sa Kapampangan po, kilayin. Pero parang kilawin din po. Sarap. Shoutout kay Campaholics and Juancho for a wonderful dinner. Salamat sa pag-invite. Kain lang tayo doon. Ito na yung time na magpapahinga na tayo. I'll see you in the morning. Good night. Grabe, sobrang lamig. Dito ako sa labas natulog eh kasi tatry ko sana mag duyan gaming. Pero sobrang lamig. Ayan, nakakumot ako dito sa duyan. No? Alam mo na sa Baguio ako eh. Okay, back to sleep. Good morning. Time check. 7:53. Tinangali ako ng gising, man. Medyo napuyat tayo kagabi kasi sobrang lamig at lumipat tayo. Lumipat ka rin? Lumipat ako sa tent kasi sobrang parang nasa Baguio. So yung hammock gaming ko medyo success naman kasi na-test ko talaga eh. Na-testing kung kaya ba o mahirap mag-hammock camping, hammock gaming pag malamig. Kasi yun yung number one kalaban ng hammock gaming, yung lamig. Second is, syempre, kung saan mo ikakabit. Pero saya, ang sarap ng hammock sa camping. Iba pa rin yung comfort ng tent. Kasi dito, una, malalagay mo yung mga gamit mo rin kasama mo. Sa hammock kasi meron lang siyang maliit na bulsa. Ayan. So, pwede mo siyang gamitan nito. Andiyan yung mga gamit mo. Advantage naman ng hammock. Ayan, kahit anong surface ng lupa, hindi ka maaabala. Kunyari, may putik, o kaya lubak-lubak, o kaya mga bato-bato. Hindi ka maabala. Pero pagka kasi naka-ground tent ka, lahat ng dumi ng lupa sa lumo. So, may kanya-kanyang pros and cons talaga. Ay, mahalaga kung meron ka ng dalawa, flexible. Kahit saan ka mapunta, pwede kang maging komportable. Prepare na tayo ng breakfast.
time na para mag-break camp. Sobrang sulit nitong hammock na to kasi ang dali niyang ipack. Tibay naman siya, wala naman ako narinig na napunit habang sumasakay ako. Sana lang tumagal, pero kung gusto niyo rin ng ganitong tent, nasa link lang yan. Demo, ito lang siya. Oh. Konti na lang. Oh, solid Motowolf, 40 liters. Late lang yan. Yung mga bato na ginamit natin, soli natin, para yung susunod na magka-camp dito ay hindi mahirapan. Ganun dapat sa camping etiquette. Tsaka, syempre, pag may taong naglakad dito, pwede siyang matisod. Yeah. Solid. Marami pong salamat sa campsite na to. Nag-enjoy po tayo, na-relax tayo. Hanggang sa muli. Kaya. Ay, matigas. Malambot pa rin pala. Okay. Ay, malambot pala, boy. Akala ko matigas na banda dito. Ayan o. Diretso na dyan. 2, 3. Kaya. 1, 2, 3. Holy cow! Unbelievable. Konti pa. 1. Yan. Yun. Oy, isa pa. Para sure. 1, 2, 3. Sige, pwede mo tabunan, sir. Oh. Okay. Dito, ano, sir. Ayun. Siguro naman malalaglag yung mga buhangin habang bumabiyahe tayo. Kundi, mamaya bubugahan ko na lang sa bahay. Let's go. Time to go. Maraming salamat sa mga nanood today at sana ay may na-share kong magandang experience sa inyo. Hanggang sa susunod nating video, I'll see you in the next one. Peace. Thank you.